Huwag kayong tanga. Kasi dun sa panahon na kailangan nyo yung kapwa-tao ninyo, pahiram sila ng pinaghirapan nila, o papaalala ko sa inyo, hindi nyo pinaghirapan yung mga perang inutang. So, gabayad kayo ng utang. Huwag mangyari, nababalasubasin mo tao, uutang ka, dun sa mga nasa abroad, o nandito sa Pilipinas, tapos pagkatapos ibablock mo lang. Tapos, pagka nagkaroon ng pagkakataon na masingil ka, mas galit ka pa kaysa dun sa panahon na ikaw yung umuutang. Mas galit ka pa kaysa ron sa inutangan. Yung mga ganun lang talagang classic. Classic eh. Basura ng lipo. Kukunin yung pinaghirapan ng kapwa-tao niya, papakakuha ng kung ano, tapos hindi naman pala totoo. Pilipinas, matuto ka. Ang mga pauutangin mo lang ng mga tao, yung mga taong alam mong may kapasidad magbayad, pag alam mong walang kapasidad magbayad, papautangin mo, charity talaga yung pera na yan. Charity talaga pera na yan. Pag alam mo walang kapasidad magbayad, magbigay ka na lang. Bigyan mo ng konti. Hindi mismong kailangan nila, hindi rin mismong inuutang nila. Yung kaya mo lang pakawalan. Pero tungkol sa usaping utang, napakaraming tao ang sira sa utang. Yung mga tao, mas malala. Lalo sa social media. Ang ginagawa, nililigong pera ng mga tao, ini-scam ang mga tao. At inanyan nyo, diba? Meron ng ganyan ngayon. Tapos dadami pa yan. Hindi ko mo influencer. Automatic agad. Na matino. Kasi maraming influencer na straight out sira talaga sa pera. Sige. Let's go for questions. Tanong naman po ito galing kay Aldo. Boss, anong masasabi mo na Monday na naman ngayon? Wala. Wala namang pinagkaiba sa akin yung Monday o Sunday. Para-parehas lang sa akin lahat ng araw. Retired na kasi ako. Pag retired ka na, kung ano yung ginagawa mo, yun yung routine na ginagawa mo araw-araw. Minsan wala ka nang sense of Wala ka nang sense of knowing kung anong araw ngayon. Minsan nalalaman ko na lang sa lakas ng araw eh. Pag masyadong malakas yung araw, check namin kalendaryo. Ay, Biyernes pala, kaya pala medyo malakas. Ay, Sabado pala, kaya pala medyo malakas. Pag medyo mahina, tignan din namin yung araw. Linggo pala. Lunes pala. Kasi pagka linggo at Lunes, medyo mahina eh. Kasi nga gabi nga kami nagbebenta. Mga tao sa gabi, alam mo yun, matutulog na yan kasi kinabukasan, papasok na yun. So sa akin, wala pinagkaiba yung mga araw. Pare-parehas lang kasi routine namin dito. Gigising, magtatrabaho, matutulog. Gigising, magtatrabaho, matutulog. Gigising, magtatrabaho, matutulog. Sila nagtatrabaho. Ako, gigising, maglalaro, matutulog. Kasama na nagigising, maglalaro, magagalit, matutulog. Ganon. Yun ang routine ko. Gigising, maglalaro, magagalit, maglalaro uli, matutulog. Kasi naglalaro na lang ako rito sa Project 1M. Naglalaro na lang ako rito. Sige, go, next question. Sabi ni Mark Vista, open pa ba kayo now? Galastos kami na madaling araw. Nandito lang kami sa mga habang parang Barangay Hall, ang Honor Rizal. Habang parang Barangay Hall, ang Honor Rizal. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo. Next question. Anong naman dito, kailan ka daw lilipat sa mahabang, Boss Chi, kailan lipat mo sa mahabang parang spot, Aitan, Milaria? Sa Domsa yun. Hindi ko nga alam kung parte pa ba ng mahabang parang yun eh. Pero sa Domsa yun, Domsa Viewpoint. Yun yung pangalan ng lugar. Tinatarget namin kung kakayanin, December 3. Sana kayanin. Ay, yun pala, sino gusto magtrabaho sa akin na construction worker para doon? Napaayos ko yung lugar na yun. Napaayos ko yung lugar. Gastos lang ng konting pera. Hindi masyadong kalaki yan. Siguro papasintada ko na lang yun. Tapos talagay lang ng ganun. Hindi ko alam pa paano gagawin ito, kung paano sistema. Pero papalagyan ko ng estante. Ganun yung gagawin, papalagyan ko ng estante. Yeah, go next question. Tanong naman po ito galing kay Bernard Joseph Lavina. How to be successful in something, stay consistent in something. Ayun, nasagot mo na yung mismong tanong, maging consistent ka doon sa somethings para maging successful ka doon din sa somethings. Yun na mismo, nadali mo na. Nandun sa mismong tanong mo, hindi mo lang napansin.
Alam mo, yung success kasi iba-iba yan. Iba-iba definition ng success kada tao. Diba? Pero, alam mo, pinaka-basic principle niyan, short term, long term, diba? Just getting yourself from point A to point B. Kung ano yung pinlano mo, yun yung nasunod. Yun mismo ibig sabihin ng success. Ano yung pinlano mo, yun yung nasunod. Point A to point B. Ganun na ibig sabihin ng success. Tumakbo ka, tapos natatay ka na, nakapasok ka sa CR, tapos naibaba mo yung pantalon mo, tapos nakaupo ka sa toilet, tapos nakitahin mo ng maayos. Success. Yeah. Getting yourself from point A to point B, yun na ibig sabihin ng success. Yung iba nalilito lang dyan eh. Ang dami pa nilang pinagdalagay ng mga meanings pa ng success. Mga inimbento lang naman nilang mga bagay-bagay yun. Pero yung mga, alam mo, success diretso, kung ano yung pinlano mo, yun yung nasunod. Ganun kasimple. Sobrang basic nun. Sobrang basic. Paano magiging successful? Kung ano yung kailangan para makuha mo kung ano man yung point B mo, gawin mo. Pag nakarating ka sa point B, congratulations, successful ka na. Ganun. Next question. Tanong naman po ito. Pinagaganda lang nila yung putang inang konsepto ng success na yan. Pinapa-romantic lang nila yung konsepto ng success, pero napaka-basic naman yung putang inang success na yan. Yung iba nga, binibenta pa yung konsepto ng success eh. Na para bang pag sumama ka sa kanila, binigay mo yung pera mo sa kanila, magiging successful ka. Hindi tanga, hindi mo madadaan sa pagbibigay mo ng pera sa ibang tao yung pagiging successful. Huwag kang tanga. Ang magagawa mo sa pagbibigay ng pera sa ibang tao, may trabaho ka ipapagawa, bigay mo yung pera mo sa kanila, yun mas okay. Next question. Tanong naman po ito galing kay Borromeo, Blacksmith, and Vacaidor. Master, payo naman, paano ako makakaiwas sa mga lending at utang? Huwag ka utang. Ganun. There are good debts, there are bad debts. Merong magandang utang, merong pangit na utang. Pag ang utang, nilalaan mo lang sa kapritsyo, pangit na utang yan. Pag ang utang, katulad ng ginawa ko noong nakaraan, diba? Mag-e-expand, nakachamba, merong pwestong sobrang ganda, mabibitin ang pera, tsaka ako ng utang. Pero kumikita. Ano ibig sabihin? Hindi ako mamumroblema sa pagbabayad ng putang inang yun kasi tag-1,000 lang naman kada araw, kada tao yun eh. 5 tao lang yung inutangan, that's 5,000 pesos a day lang. 5,000 pesos a day lang. Kasi ito hindi nyo alam tungkol sa konsepto ng utang, di ba? Ang kailangan ko lang naman doon, siguro mga 20 mil lang eh, 30 mil. Nagpasobra ako 100,000. Bakit? Kasi gigisa ko sariling mantika yun. So, ibig sabihin, yung ginagastos ko ngayon na pinambabayad ko dun sa utang na araw-araw, nagbabayad ako 5,000, lahat sila, lahat na yun, lahat ng tao na yun. 5,000 kada araw, lahat na sila. Galing din mismo dun sa inutang ko. So, yung kalahati nun, gagastusin ko pang improvement na to. Pero yung kalahati nun, gagastusin ko para ibayad din sa kanila. Ganun ang sistema. So, hindi yan yung buong yun gagastusin ko. Bakit? Mahirap bawiin yun, takinan nyo. Ang hirap bawiin yun, isipin mo, 5,000 na tubo yung kailangan mong gawin kada araw para lang mabayaran mo to. Mahirap yun. Then, okay na yun in later part. Pag operational na tong kabila, makakapag-produce to at least mga 2,000 to 3,000 pesos a day. Habang 2,000 to 3,000 pesos a day din yung kinikita rito. May sobra pa ako 1,000 kada araw. Tumutubo pa rin. Kumikita pa rin ako. Tapos yung later part, after 22, starting 23 onwards hanggang matapos ang buong December, labas na ako sa utang. Kasi 22 ang katapusan ng utang ko eh. Diba? So 22 days ako magbabayad, 1,000 pesos a day. Ganun yung konsepto eh. 1,000 pesos a day, 22 days kong babayaran. Yung 2 araw doon sa 22 days, puro tubo na lang lahat yung babayaran ko na yun. So 20 pa lang, tapos na ako sa principal. 21 at saka 22, puro tubo lahat yun. Ganun yung konsepto. There are good debts, there are bad debts. Paano ka makakaiwas sa utang? Ngayong tinatanong mo sa akin yan, ang ibig sabihin yan, hindi mo pa alam kung alin doon ang good debt, alin doon ang bad debt. Huwag ka munang umutang. Let's just put it that way. As in zero, wala kang utang. Pag nagsimula ka na ngayon ng hanap buhay, tapos meron talagang deal na talagang too good to pass on, tapos kumikita ka talaga tuloy-tuloy ng pera, totoong kumikita ka ng totoong pera, hindi yung perang nasa utak mo lang. Kasi may mga tao sobrang yaman sa utak nila. May mga ganun, delusional na mga tao. May mga tao sobrang yaman sa utak nila, ngayon, hindi yun. Pag kumikita ka ng totoong pera, tsaka ka ngayon magpalawak ng business mo. Pero hindi ko nga sinasuggest na magpalawak ka ng business galing sa utang. Mas maganda, palawakin mo pa rin yung business mo, sariling mantika. Yung kinikita mo, yun yung ginagastos mo, papalaki ng negosyo. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay Sasa ni Baste. Idol, anong advantage ng credit card? Payment method lang yan sa akin diretso. Pwede kang umutang dyan sa panahon ng pangangailangan. Yeah. Kasi credit card ka Payment method lang sa akin yan. So when I say payment method, gusto mo yan, ba, order ako sa kung saan man, Alibaba, gano'n.
Ayaw nilang tanggapin yung kung ano mang payment method na meron ako. Siyempre, hindi man pwedeng cash na papasok yung cellphone mo yung cash. Diba? Meron GCash. Pero may mga iba kasing, may mga ibang, how should I say it, apps sa internet na hindi ko makatanggap ng GCash. Ganun. So, payment method lang yan. Isa yan sa mga paraan ng pagbabayad. Yung credit card. Mapapakinabangan mo rin ng credit card to build yourself a good credit standing sa bangko para pag kinailangan mo, makakautang ka. Yun. Yun ang gamit nun. In general, hindi ko sinasuggest yan kung ordinaryong taong bayan ka lang. Kung negosyante ka, yan, pwede. Negosyante ka, okay yan. Pero ordinaryong taong bayan ka lang, tapos nagtatrabaho ka sa kung saan man, para kay credit card ka? Ano dahilan, ba't kay credit card ka? Sige, next question. Babaon mo lang sarili mo dyan sa utang. Sige. Pwede lipat ko muna to. Mas maganda angulo mo rito. Ayan. Tanong naman po ito, galing kay Firemaster Ryan. Boss Cheetah, tanong lang po, mahirap bang maging mabuti at madali maging masama? I will say, bakit kasi hindi pa ginawa yan nung hindi pa nagsisimula yun live? O ngayon, pag ganong-ganong ka ngayon na cellphone, hawak mo ngayon, di ba? Paano gagawin mo? Lilipat ko lang ko dito kasi mas yung ilaw, yung tama nung camera kasi. Tama nung camera? Taki na mahirap pag tinamaan ako ng camera. Yung ambon, sir, napupunta dito sa camera mo. Sa oras talaga ng live, Gail. Dami namang oras na pwede mong gawin to. Lumakas yung ambon, sir. Lumakas yung ambon. Tatakot ako naman. Okay, sige. Hello, kausapin ko muna kayong lahat. Kasi yung lack of preparation ni Gail. Ito ngayon, hawak ko ngayon yung isang cellphone dito. Habang yung isa, binubuting-ting niya. Di ba? Lumakas yung ambon daw. Hindi nga, humihina nga yung ambon. Kanina malakas. Saan galing yung malakas? 2 inch lang yung diferensya. Kailangan pa niya talagang gano'n. Okay, sige. Hindi ko naalala ko na yung tanong. Ayan, tanong po niya, Si Gail mismo tumidistract sa akin araw-araw. So pagpatawad nyo na lang. Farmaster Ryan, Boss G, tanong lang po, mahirap ba maging mabuti at madaling maging masama? Oo, kasi ang pagiging mabuti may rules. Yung pagiging masama, kahit ano ka pwede mong gawin. Konti lang yung, pwede mong lagyan ng rules yung pagiging masama para hindi ka mahuli, para hindi matigil yung kasamaan. Pero mas komplikadong maging masama. Mas komplikadong maging mabuti. Ngayon, personal, nararanasan ko komplikadong maging mabuti tao. Kailangan mo ng certain level ng taba ng utak talaga para maging mabuti tao. Okay? Certain level ng taba ng utak para alam mo kung ano yung pinagkaiba ng mabuti at saka masama. Kasi minsan malilito ka rin eh. Akala mo mabuti yung ginagawa mo, masama pala eh. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung pagbibigay ng mga magulang ng kapritsyo sa anak nila, akala nila mabuti yun. Akala nila mabuti yun. Bakit? Nakikita nila yung bata natutuwa eh. Doon sila nagbabase. Doon sa nakikita nila yung bata na natutuwa. Akala nila pag natuwa ang bata, tama na. Sakto na yun. Yun ang tama. Hindi. Kailangan mo i-consider, makakabuti ba yung ginagawa mo para sa bata o makakasama. May mga ibang magulang, binibigyan ng pera, bigay 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 ng pera. Nakakasama sa bata yung ganun, bigay ng pera eh. Bakit? Ilalason mo utak ng bata. Ang alam ng bata, hinihingi lang pala ang pera, hindi na pinagtatrabahuhan. Tapos ang worst niyan, pupunta sa tindahan, uubusin doon ng pera. Ano na maituturo mo tungkol sa financial management ng bata? Yung ibang magulang, pakain lang ng pakain, hindi iniisip, puro hotdog na lang pagkain ng anak mo. Puro noodles na lang pagkain ng anak mo, wala nang kasustansya. Tapos punong-puno ng preservatives, magtataka ka pa, pagdating na 11 years old, 12 years old, may leukemia yung anak mo. Bakit? Inilason mo yung anak mo eh, pinakain mo ng kung ano masama sa kanya eh. Bakit? Kasi nga, hindi mo nga kasi alam kung ano yung mabuti. Hindi mo rin alam kung ano pinagkaiba ng mabuti at saka masama. Ang pinagbabasihan mo lang, reaction ng bata, dapat kontuwa yung bata. Mas mahirap maging mabuti, mas madaling maging masama. Diretso. Mas mahirap maging mabuti, mas madaling maging masama. Pagka masamang tao ka, walang boundary. Tapos pwede pang extend, palayo ng konsyensya mo yung boundary. Versus yung kailangan mo ng control kapag ay, hello. Picture daw. Sige pa. Salamat po, ingat po kayo sa kanya. Marami sana akong tatanungin, busy kami. Hindi, may oras ako. Magtatanong ka. Balik na lang. May oras ako. Gusto ko ngayon ka na magtanong. Saan ko nakalimas? O sige, go. Nasagot ko na ba yung tanong? Mas madaling maging... sige, dito na lang. Okay. Halika na, eto. May listahan pala siya ng mga tanong. Halika rito. Kumuha ng upuan. Kumuha ng upuan. Dito ka. Kunin mo upuan. Itatanong ko lang saan ka bumibili ng product. Product? Ako yung gumagawa ng product. No. Yung mismong... Supplier.
Yung mismo yan, yung batas. Sige, bibigay ko sa'yo. Send mo ako ng PM mo sa page. Ano ba yung Pero ano yun? Next time. Bultuhan yun. Hindi sila tumatanggap ng babarya-barya, garang-garang po. Bultuhan. Hindi makabili isa-isa, dalawang kilo doon. Hindi ganun. Okay yun. Okay sila na supplier. Pero kailangan bultuhan talaga. Drag ko andyan sa plaza. Ano yun? Fiesta Plaza dyan. Sa may McDonald's. Teka. Akin na nga yung ano. Message mo nga ako. Baka, binibenta mo ba yung food truck mo? Yeah. Magkano? Hindi. Ay, wala akong pera. Napunta ka lang pala. Oo, feeling mo na nga lang na makabalik na ako sa Amerika. Paano ba? Tanong ka. Kaya mo na okay. Ako ang bahala sa'yo. Ako tatalinuhan ko na lang para sa'yo. Lalagyan ko nga sana ng 1 million ko na may picture kayo. Ano to? Ano sila lahat? Pira ka naman. Food truck. Good truck. Sige. Food Food truck. truck. Ayan. Okay. Ayan. Send ko na. Ako mag-message sa'yo. Reply kita. Ba't food truck ang Parang alam kong ikaw yung may-ari ng food truck. Siyempre sa dami na nag-message sa akin, hindi ko na alam kung sino-sino yung mga tao ron. Ito pa mabigat. Kung yung mga nag-message sa akin, magkakamukha sila. Magkakamukha sila. Hindi ko maalala kung sino yung sino. Tapos sa hirap din ako makaalala ng pangalan. Tumatanda na tayo eh. Okay ka muna. Shoutout ka muna rito. Shoutout ka muna rito. Sabi ko nga, makihanay ako sa inyo dito. Eyo. Ang malaki na may truck po, hindi pwede. Ay, sa barangay. Depende kung papayagan. Yan dahilan lang ako bakit ako pinayagan dito kasi hindi tagal ng negosyo. Ano lang ito eh. Kumbaga parang project ko lang para pakita sa mga tao paano kumita ng pera. Pero hindi naman tayo totoo negosyo. Trip lang ito eh. Laro lang ba? Laro lang. O, kamay ka muna. Hello. Mamaya bibigay ko sa yung supplier. Nasas ko sa'yo ha. Ingat ka, dahan-dahan sister ha. Good time. Sige. Bye! Bigot yung kotse. O sige, go next question. Tanong naman po ito galing kay Chef Anthony Ang. Ayun, ayos. Galing siya rito kanina. Thank you, Chef. Salamat sa pagbisita. Ayan. Brother Hindi question. mo pala binigyan ng take-out si Chef. Ayaw niya. Nakakalimutan na naman ni Kate. Wala ka namang inabilin sa akin. Hindi, nakalimutan ko rin. Sorry, brother. I love you. Anong bahala sa'yo? Padala na lang kita bukas. Pinapakain ko nga siya. Ayaw niya, busog daw po siya. Mm. Chef Anthony Ang, brother question. Paano mo ko minahal bilang totoong kaibigan? Ay, matinong tao kayo. Napakabihira na matinong tao. Isa pa pinaka-paborito ko sa'yo, brother, yung mga sinasabi mo totoo, hindi hype. Kasi ang dami-daming mga tao. Alam mo, ito napansin ko sa social media, kung hindi nyo napapansin Pilipinas, this goes for all. Kung hindi nyo napapansin, maraming tao sa social media ang sinungaling. Sobrang dami nila. Na oo, merong natural, alam mo yan, born parang, siguro, if you can call it instinct, sige, pwede, na ang tao magsinungaling. Diba? Every now and then, diba, nakakapagsinungaling tayo. Pero straight out, may mga tao talaga sa social media, putang ina straight out talaga, halos lahat ng lumalabas sa bunganga nila kasinungalingan. May mga taong ganun, straight out. Sobrang halos lahat ng lumalabas sa bunganga talaga nila kasinungalingan. Majority pa dyan nasa networking. Nasa industriya ng networking. Yung iba dyan, nasa industriya ng retail. Yung iba dyan, nasa industriya ng wholesale. Yung iba dyan, nasa industriya ng hype. Yun ang mas malala, hype. Tangina, karamihan ng nasa industriya ng hype. Lahat halos ng nasa, yung nagpapa-hype ng tao, halos lahat sa kanila straight out sinungaling. Halos lahat. Yung mga yayabang-yabang sa social media, sobrang multi-millionaire, billionaire, trillionaire na daw sila. Tangina, karamihan dyan, tatad ng utang, kilala ko yung personal. Kilala ko yung mga putang inang yan personal. Sa social media, sinasabi nila, malapit na sila maging bilyonaryo. Pero ang totoo, yung totoo ang nasa bank account nila, negative. Karamihan sa kanila, may mga utang sa kung saan-saan at kung kani-kanino. Tapos, milyon-milyon ang utang nila. Tangina, personal kong kakilala. Napakadaming ganyan. Isa sa mga bagay na na-appreciate ko kay Chef Anthony ang hindi siya sinungaling. He just say it as it is. Tama, katulad kanina. Siya nagsasabi sa akin yung mga problema rito, yung mga mali dito, iniisa-isa niya sa akin. Hindi na para palabukin pa na, ang galing-galing mo, para magustuhan ko siya.
Yan ang isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa mga totoong tinuturing ko talagang kaibigan na halos pamilya na sa akin. They tell me when I am wrong. Sila check and balance ko. Sila nagsasabi kung kailan ako mali. Kasi importante sa akin na malaman yun, in case hindi nyo alam, importante sa isang magaling na public speaker na malaman kung kailan siya mali. Kasi minsan sa sobrang sarap pakinggan ang sinasabi ng tao, hindi mo alam, mali na pala. Hindi mo alam, mali na pala. Tignan mo, yung mga pinagsasabi ni Bugoy, akala mo ba tama yung mga yan? Talagang marunong lang talagang magtahi ng salita Akala mo naman kinatama niya yung galing ng pagsasalita. Tignan mo, sa sobrang alam yun, sa sobrang alam mong may possibility, malaking possibility, mali talaga yung mga bagay na pinagsasabi niya, nagsama pa siya ng sobrang daming kasama. Para iisa lang sila ng mindset. Para iisa sila na sinasabi. Pero tignan nyo, kaya niya bang mag-interview ng siya lang mag-isa? Subukan mo at patesting nyo to sa kanya. 5 babae o kung ilan man yung mga babae, patesting nyo, siya lang mag-isa mag-i-interview. Tignan nyo kung kayanin niya. Tignan nyo kung kayanin. Pag napagkaisahan niya ng mga babae, nung mga nakaraan nga lang, may mga lumusot na babae sa kanilang mataba utak tignan mo, ano nangyari? Di ba napahiya siya? Ang sagot sa kanya ng babae, sige, okay, sige, po-protect mo kami. Okay, sige, po-provide ka. Paano kung hindi ko kailangan ng protection mo? Paano kung kaya ko pala yung sarili ko? Paano kung kaya ko rin mag-provide para sa sarili ko? So, hindi ko kailangan yung protection mo. Hindi ko rin kailangan, mag-provide ka para sa akin. Ano kaya na may offer mo? Tangina, tameme si Ulul Alam mo, Pilipinas, ang social media, punong-puno ng mga sinungaling na mga tao. Sobrang dami nila. Sobrang dami nila. Straight out, sobrang dami ng mga sinungaling na mga tao sa social media. Gusto mo ng diretso, Pilipinas? Sobrang konti lang ng mga tao sa social media. Sobrang konti. Yung what you see is what you get. Sobrang konti. Sobrang konti. Straight out, ingat nyo, dahan-dahan kayo sa biyahe. Sige. Isa si Chef Anthony ang sa mga na-enjoy ko na nakakakwentuhan ko na kung sino siya sa personal, ganun din siya sa totoo. Hindi siya sinungaling. Plus, lagi nakakaalala. Salamat, brother. Dali lang, picture lang. Thank you, brother. Ingat nyo, dahan-dahan sa biyahe. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni MJ Alcaraz, how to eliminate temptation idol? Di mo maalis yung temptation. Temptation is one thing. What you do with that temptation is a completely different story. Hindi yung temptation yung maaalis mo na, sige, pwede kang umiwas talaga sa temptation. Blatantly. Pero laging meron. Laging meron. Ang importante dyan, yung tibay ng isip mo para hindi ka mag-give in. Kasi temptation is there. What you do with temptation is a completely different story. Ang punto dyan, patibayin mo yung walls ng isipan mo o baka ng pananampalataya mo o baka ng morals mo para hindi ka ngayon mag-give in sa temptation. Sa akin ngayon, may matinding temptation ngayon. Sobrang antindi. Sa sugal at saka sa politika. Antindi. Ang offer sa akin ngayon sa sugal, puta, kulang-kulang 2 milyon. Isang buwan. Isang pitik lang nun. May 2 milyon na ako. Tapos na Project 1M. Promote na ako ng sugal. Umuula ako. Hindi na importante kung may mag-sign up o wala. Alas ko lang 2 milyon. Puta, temptation yun. Kung di ba naman temptation yun, no? Gano'ng katagal mo kailangan trabahuin yung 2 milyon piso? Yung 1 milyon nga, puta, balik na naman tayo. Lagapak na naman, diba? Wala na naman sa 100,000 yung pera. Wala kang pa nga yata sa 50 milyon pera eh. Siyempre, hindi ko naman kinoconsider na personal na pera yung inutang ko na pera eh. Yung inutang na pera, andyan yan, 100,000. Pero yung talagang tubo lang na malinis, nagasgasan ko na yung 100,000 eh. So technically, wala na talagang pera. Ang meron dyan, cash, 100,000 na hindi ko pera. Inutang ko yun. Well, hindi pera ng Project 1M. Inutang ko yung pera na yun. So nagasgas ko na. Diba? So ayun, yung paggawa ng 2 milyon, taka na, sa Project 1M, hindi simple. Project 1M yun, hindi personal na buhay ko. Yung Project 1M, hindi simple. 2 milyon. Yung unang 1 milyon pa kala, napakahirap 2 milyon pa kaya. Yun. Tapos yung temptation pa ng merong mga nag-o-offer sa akin na sumikwat ng politika. Kung hindi man ako daw yung tutulungan nilang kumandidato, tapos na yata yung panahon ng
file of candidacy. Buti nga natapos na yun. At least wala nang umulit sa akin ngayon. Yung isa pa, yung ipopromote ko daw sila sa panahon ng campaign video. Ang offer, mas malaki pa kaysa sa sugal. Ang laki! No, putang ina. Alam mo, ito pa sobrang tinding temptation. Para lang alam ninyo, takinang tinding temptation niya. Ang laki, halos malapit sa 10 billion yung offer. Tangina, OA na sa presyo. OA na. Pero may balita ako, yung iba daw, nasa 18 million daw yung offer sa kanila. Yung buong campaign period, mula doon sa pinirmahan yung kontrata hanggang matapos yung campaign period, siya frontman. Malaki, sobra. Ang laki talaga ng offer. Yung sa akin, kulang-kulang 10 million lang eh. Wala pang 10 million dito. Pero, masyadong malaki yung offer. Tapos nakaka-demonyo. Kasi isipin mo yung konsepto, ang ganda eh. Ang ganda ng proposal sa akin. Sobrang ganda ng proposal, nakaka-demonyo talaga. Ang offer, titigil ko lang daw to. Yun nga lang, request sa akin. I-post ko daw muna yung Project 1M. Kung hindi daw kayang i-post, bilisan ko na lang daw. Kasi kaya naman daw eh. Obviously, kaya naman talaga. Pero hindi ko ginagawa. Kasi nga, hindi naman kasi ang target nito eh, maka 1 billion ako. Ang target nito, maraming tao sumabay na makaipon ng pera. What they do with the money, nasa sa kanila na yun, kung anong gusto nilang gawin doon sa pera na nag-ipon nila. Kasi sila naman nag-ipon nila. Pero going back, doon lang sa konsepto na ang offer, magta-travel sa buong Pilipinas, magcha-charity, magsasalita ako sa maraming tao, marami daw matututo dahil sa akin. Tapos sila nang bahalang tumulong sa social media ko, lalagyan ako ng social media team. Tangina, tindi. Ang tindi talaga, grabe. Tapos mga bagong equipment, bagong gamit, mic, camera, ilaw, tapos bus. Iwalay pa yung bus. Tapos lilibot sa buong Pilipinas. Sa mga ngampanya. Kasabay nung pagtulong sa mga tao. Sabi ko, ang daming tao matutulungan niya. Pag-iisipan ko. Yun ang sabi ko, pag-iisipan ko. Pero inuungkat ko kasi yung sindiretso. Baka kasi sumama ang loob pag nag-discuss ako rito. Huwag na lang. Pero alam mo, gano'n na lang. Sabihin ko na lang diretso, ang laki ng temptation sa akin. Hindi ko tatanggapin. Sinabi ko rin naman ipagpapaliban ko. Siguro baka yung susunod na lang na election, kung sakali mang magbago ka. Sorry na. Tawarin mo na ako. Alam naman natin pare-parehas yun. Hindi naman kita papangalanan eh. Alam ko naman nanonood ka sa regular. Alam ko naman yun. Marami ka talagang pera. And I clap you. I applaud you for that. Magaling ka talagang gumawa ng pera. Clap ka. Pero, ayan. Parehas naman natin naalalaman. Mamamatay na tayo. Kunti na lang yung panahon. Gumawa na tayo ng mabuti habang buhay pa tayo, brother. Yun, request ko sa'yo. Gumawa tayo ng maraming mabuti. Hindi na importante kung nasa politika tayo o hindi. Alam ko nanonood ka ngayon. Hindi na importante kung nasa politika tayo. You and me. Hindi na importante kung nasa politika tayo parehas o hindi. Mamatay na tayo, bro. Tangina, lampas na tayo sa kalahati ng buhay natin. Parehas tayong lampas na ng 30 anos. Ikaw, mas matanda ka sa akin. Konti na lang yung buhay natin. Gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. Huwag natin pag-interesan yung pera ng iba. Sige, yun. Tungkol sa temptation. Tangin ang dami. Sobra. Next question. Sabi ni Chef Anthony ang I love you, brother. Love you too, brother. Ayan, sabi po ni Joshua Embrado, dahil sa'yo, boss, natuto akong mag-ipon ngayon. Salamat sa mga mabibigat na payo mo, boss. Yes, gumagana. Gumagana. Okay, sige. Alam mo, minsan ang kailangan lang talaga ng tao yung magiging halimbawa eh. Someone has to do the job. Tapos, people will follow along. Susundan ng tao yung halimbawa mo. Susundan ng tao yung halimbawa mo. Dala kong nakalimbag sa aking katawan. Tanong naman po ito ni Jello Galang. Anong ibig sabihin ng mas mahalaga ang kamatayan kaysa sa buhay? Mas mahalaga talaga ang kamatayan kaysa sa buhay. Yung araw ng kamatayan, yun yung tinutukoy dun. Yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Hindi yun mas mahalaga yung kamatayan kaysa sa buhay. Hindi ganun. Pero yung araw ng kamatayan, araw yung tinutukoy dun. Araw ng kamatayan, mas importante kaysa sa araw ng kapanganakan. Kasi yung araw ng kapanganakan, parang consider mo yung konsepto ng pag-aaral. Enrollment yan eh. Pumasok ka sa eskwelahan. Mas importante yung graduation.
Ganun yung simpleng konsepto ko. Mas importante yung graduation kaysa yung nag-enroll ka. Lahat pwedeng mag-enroll, pero hindi lahat gumagraduate. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay Van Duque Agustin. Tanong ng Sir Chester, paano po kami makakasabay sa pag-iipon nyo kung ang kinikita namin sa negosyo ay ginagamit namin pang araw-araw? Any suggestion po? Maraming salamat. Yung 3 pillars yan. Una, tatalinuhan mo. Tatabaan mo utak mo. Pangalawa, tatrabahuhin mo. Pangatlo, pag-iipunan mo hanggang makarating ka sa milyon. So, kaya, ginagamit sa pang-araw-araw. Okay, sige. Ang ibig sabihin nun, may problema sa dalawa. Yung dalawang pillars. Bakit? Kasi yung tatlo, hindi ka magkasuwato ron eh. Hindi nakakaipon eh. Hindi ka nakakarating sa 1 milyon. Hindi ka nakakaipon. May problema ngayon sa dalawa. O baka sa pangatlo. O baka sa isa lang. Hanapin mo ngayon kung nasan yung problema. Nandun yung 3 pillars eh. Tatalinuhan mo, pagtatrabahuhan mo, pag-iipunan mo. Hahanapin mo ngayon doon sa tatlo. Asan ba dito ang problema? Ngayon, hindi nakakaipon. Bakit hindi nakakaipon? Kasi ginagastos sa araw-araw yung pera. Check mo ngayon yung mga ginagastos mo. Kasi kanina may pumunta rito, hindi rin nakakaipon eh. Pero yung stocks niya ng mga items worth 1 million pesos na. Tapos isang taon mahigit niya ng nilalaro ang merkado tungkol sa pagbebenta ng piyesa. Ngayon, nung hinanap namin kung nasan yung problema, bakit di sila nakakaipon, puta, nandun pala sa pagkain. Araw-araw gumagastos sila 1,200 to 1,500 a day para lang sa pagkain. 5 lang naman sila. Tapos may kasama pang bata. Kasino lang naman kaliit-liit ng tiyan ng bata. Kaya pala napakalaki ng ginagastos. Kasi umorder. Dapat hindi magluto sa bahay. Diba? Pwede ka pa rin naman kumain ng baboy. Pwede ka pa rin kumain ng baka. Pwede ka pa rin kumain ng manok kahit nasa bahay ka. Diba? Tapos, magluto ka ng gulay. Dapat 80% gulay. 20% lang yung karne-karne mo. Siyempre, hinulaan ko lang yun. Pero mas tipid kasi kapag gulay-gulay yung pagkain mo kaysa karne-karne. Diba? Kinwenta namin, kasi kami rito, dito sa Project 1M, 200 piso lang nakakakain na kami buong maghapon eh. Nagluluto lang ng gulay, tapos may konting karne sa 200 pesos, ilan kami? Ilan tayo? 6 kami rito eh, sa Project 1M. Isipin mo, 6 kami rito. Yung konsepto, bumibili kami ng pagkain, sige, namamalengke, tapos bibili siyang gulay, galing sa palengke. Tapos, 200 pesos, sapat na yun, isang buong maghapong magkain yun. 2 beses sa isang araw kung kumain, minsan tumatatlo pa pagkagutom talaga. Depende na lang yun kung gutom ba sila, kung busog sila, pero madalas, 2 lang naman, ayos na. So, isang lutuan, solved na. Minsan may mga pagkakataon nga, tumatatlo pa yung kain. Okay naman. Parang na kami naka-buffet nun eh. Although, syempre, hindi kasama dun yung kanin, pero yung bigas, pero kasi yung 200 pesos na, puro gulay lang talaga yun, tsaka konting karne-karne. Manok, gano'n, isda, gano'n. Syempre, di na kami bumibiling baboy kasi walang sense yun. May baka naman kami, di pwedeng baka na lang kainin namin. Diba? Mahal yung karne ng baboy eh. Diba? Pero yung konsepto, hahanapin mo kung saan may mali. Pag sobrang daming perang pumapasok, hindi nakakaipon, malaki naman, maayos naman yung tubo. Ang ibig sabihin niya, maluho. Pag hindi masyadong marami yung perang pumapasok, tignan mo kung bakit hindi masyadong marami. Baka ang problema nandun sa hindi masyadong maayos yung pagmamarket mo ng produkto. Doon, babalik ka kayo sa unang pilar. Diba? Kung hindi pagkain ng problema, yung kapritsyo, pasyal, pagkain. Yan ang pinaka-common eh, pagkain. Ang lakas makaubos ng pera ng pagkain. Ang lakas. Tangin na isa sa mga pinakamalaking kapritsyo ng mga Pilipino yung pagkain. Isa pa sa mga pinakamalaking kapritsyo ng mga Pilipino, lalo na yung mga naghihirap, ang dami nila mag-anak. Ang dami. Tapos yung kuryente, minsan naiiwan yung ilaw bukas, minsan naiiwan yung aircon bukas sa mga medyo may alta syudad ng konti. Yung iba naman, hindi nga mayaman, pero yung mga anak nila, pinababayaan nilang naglalaro, nagkakaukaw ng tubig sa CR. Isang oras maligo, nagkakaukaw lang ng tubig. Di syempre, gastos ngayon sa iyo yun, hindi ka tatabi mo yung pera. Diba? So, yung luho ron sa pagkain o sa kung saan man, hahanapin mo kung saan kayo nagluluho. Meron yan, imposibleng wala. Kung ang problema nyo naman ay konti ang benta, baka marketing naman wala sa hulog. O baka ang sales ang wala sa hulog. Hahanapin nyo ngayon kung ano diferensya. O kung marami namang benta,
O kung maraming customer, pero hindi masyadong nakakabenta dahil hindi pala kayo nagbubukas ng maaga, baka hindi nyo naman tinatrabaho ng maayos, tinatamaran nyo. Hahanapin mo rin sa tatlo, tatabaan mo utak mo, tatrabahuin mo, pag-iipunan mo. Yun ang konsepto. Hahanapin mo rin sa tatlo kung nasaan ang diferensya. Yun yung 3 pillars ngayon ng Project 1M para makaabot ka sa 1 milyong piso. Kung di nyo napapansin, ganun din naman ginagawa ko rito. Nakikita nyo mga problema every now and then. Di ba? Every now and then, ako yung sablay. Every now and then, mga tao ko yung sablay. Every now and then, hindi ko masisi yung merkado, pero yung weather yung sablay kasi may ulan. Tapos konti lang yung pumunta rito kasi nga may ulan. Di ba? Something to that effect. Minsan naman linggo, gano'n. Minsan naman petsa di peligro. Di ba? Hahanapin mo kung saan yung problema. Tapos dun ngayon mo sisimula resolbahin. You start with the smallest or you start with the biggest first. Tapos pababa, papunta sa mga maliliit. Kasi maliliit, madalas madami. Pero yung mga malalaki, minsan pag naresolba mo yung malalaki, kasama na rin mariresolba yung mga maliliit. Start with the biggest first. Parang paghuhugas ng kaldero. Para paghuhugas ng mga pinggan-pinggan eh. Kung di nyo napapansin, pag naghuhugas ka ng isang pirasong pinggan, parang hindi pa rin nabawasan yung dami ng mga tambak. Pero pag naghugas ka ng isang malaking kaldero, parang ang laki na agad ng nabawas, pero isa lang yung nahugasan mo. Ganon yung konsepto. Yun ang nasagot ko rin. Next question. Di siya question pero fina-flood ni Ike Marcelino Joaquin Pabasa Gale. Boss, salamat sa kwentuhan kanina. Hehe, ako yung may 5 tanong sa'yo kanina. Salamat, marami ako natutunan. Yun. Pag pupunta pala kayo dito, mag-ipit na rin kayo ng mga tanong kasi gustong-gusto ko talaga sumasagot sa mga tanong. Mukha lang ako retarded, mukha lang ako si Raulo, mukha lang akong basagulero, pero hindi po ako bastos makipag-usap one-on-one. Pag one-on-one, hindi ako bastos makipag-usap. Bastos lang ako sa social media. Yung bunga nga ako may diferensya sa social media. Pero pag one-on-one, hindi ko kayo kakausapin na katulad ng pakipag-usap ko rito sa social media. Mag-aalang po ako sa personal. Yun, sige, next question. Sabi ni Elros Robles, kung mag-isa ka lang naman, mahal masyado kung magluluto ka. Kaya, Kaya na-order na lang sa labas. Hindi pa rin eh. Kasi magkano lang isang taling kangkong? 10. Tapos mag-aadobong kangkong ka, diba? 2 beses sa isang araw yung isang taling kangkong. Sobra na nga yun. Yung isang taling kangkong, sobra pa sa isang kainan yun. 10. O di halos 50 pesos, nakadalawang kain ka na ron. Sabay mo 1 kilong bigas na tumatagal naman ng 3 o 4 na araw pag ikaw lumag-isa. Minsan nga, 1, 2 beses lang kumain, okay na kapag mag-isa ka lang. Dumadami lang minsan pag marami kayo. Siyempre, pag nagutom yung isa, gutom din lahat. Dami-dami Nagdo-domino effect lang, ganun. Pero pag ikaw lang mag-isa, minsan 1 beses lang. Ako, personal, pag ako lang mag-isa, 1 beses na ako kumain sa isang araw. Minsan, marami na yung 2, makadalawa ako sa isang araw. Pero sobra-sobra na yung 3, hindi ako kumakain ng 3 beses sa isang araw kung ako lang naman mag-isa. Sobra-sobra sa akin yung 3. Yun, sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Jason Villano Kabuang. Idol, anong masasabi mo sa bangayan sa gobyerno ngayon, lalo na mga walang utang na loob sa mga Duterte? Alam mo, isa kasi sa mga malalaking problema, o sige, utang na loob is one thing, pero isa rin kasi sa mga malalaking problemang nakikita ko, and this is coming from a neutral standpoint, kasi neutral ako wala naman akong pinapanigan dyan sa mga Duterte at saka sa mga Parehas nga ako naiinis doon sa dalawa Wala kang tulak kabigin, parehas tantrums yung dalawa. Pero, sige, utang na loob is one thing. That's one thing. Pero isa rin yung, merong possibility kasi na, ayoko naman sabihing treason. Pero alam mo kasing, amoy na amoy mo kasi. May ganong parte. Merong amoy na amoy mo na, gawin nyo na lang kaming Philippines province of China. Di ba sinabi niya yun? Malinaw naman yun. Nakapamarali ang mga pogo sa Pilipinas. Tangina, wala na tayong matatawag na Pilipinas pag nakuha tayo ng China. Kahit may utang na loob ka pa sa mga Duterte, wala ka ngayon choice. Kahit hindi mo gusto. Wala kang choice eh. Wala kang tulak kabigin doon sa dalawa eh. Maganda pa malakad ng mga Duterte. Hindi ko kasi makakalimutan yung panahon. Yun, hindi ko makakalimutan. You have to put that into the record. Hindi ko makakalimutan yung panahon. At tangina, pag naglakad ka, kahit squatters area ka pa naglalakad, sobrang safe ng pakaramdam mo kasi si Duterte presidente. Hindi mo maaalis yun. Hindi mo pwedeng burahin sa record yun ng Pilipinas na sige, maraming namatay, bla bla, okay, sige, ayos. Hindi mo maaalis sa record na kahit saan ka maglakad ng mga panahon na yan, sobrang safe ng pakaramdam. Siyempre, andun na rin, meron pa rin mga isolated cases, pero sobrang isolated. Bumaba ang crime rate, ang laki ng ibinagsak noong mga panahon ni Duterte. Ang laki talaga na ibinagsak ng crime rate nun. Tapos naitawid pa tayo ng mga matatanda. Anong mga matatanda? Nung matanda, dun sa pandemya. Di ba? Hindi mo kayang ialis sa record yan. Di ba? Yun nga lang, ito nga lang ang problema. Ito ang problema. Ito, ulitin ko, ito ang problema.
Yung amoy kasi, napakiramdam mo, nakapanig yung mga yun sa China. Yun kasi yung pakiramdam eh. Di ba? Na oo, sige, pwede mo sabihin, de, mali ka, Chester, bla bla. Andun na nga, mali nga ako. Pero hindi mo rin naman maaalis kasi sa record, na official record yun, na sinabi ni Duterte mismo, na siya, sa bibig niya mismo galing. Gawin nyo na lang kaming Philippine Province of China. You are also welcome, wala kang problema ron, welcome ka na sabihin ano yan, sarcasm yan, o baka joke yan, diba? Pero that's very unbecoming of a president para ibenta niya yung bansa niya sa iba through his mouth. Diba? That's very unbecoming of a president para ibenta niya yung bansa niya sa bansa ng banyaga through his mouth. Hindi naman natin alam kung ano behind the scenes nun, diba? Wala tayong malay dun eh. Pero ang tunog sa akin, ipinamimigay na tayo ni Duterte sa ibang bansa eh. Yun ang tunog sa akin. At hindi talaga masyadong mabango sa pandinig ko yun. Kahit maayos pa siyang presidente. Nung mga panahon presidente siya, kasi ramdam ko talaga yung safety ng mga panahon doon. Hindi mabango sa pandinig ko yun, kahit pabiro. Ngayon, dun tungkol dun sa konsepto ng utang na loob, kung nakikita ni Bongbong Marcos, yung kaparehas lang din ang nakikita ng mata ko at parehas lang pala kami lang nakikita. Kung ganun man, at maaaring baka, alam mo yun, maraming akong hindi alam kasi siya yung presidente, ako hindi naman, at ordinaryong taong bayan lang naman ako. Pero kung parehas kami ng point of view, dun sa konsepto na parang bang ang tunog, parang pinamimigay na tayo sa China, wala ka na, pasensya na sa utang na loob. Diba, ganun na labas. Kasi kung ako magpa-presidente na hindi naman mangyayari, na imposible ring mangyari, ganun din naman sasabihin ko pasensya na sa utang na loob. Pero maintindihan nyo naman, mas importante na meron tayong bansa kesa tumanaw ako ng utang na loob, tapos wala na tayong bansa paglipas ng ilang taon. Diba? Sobrang basic na concept sa akin nun. Sobrang basic ng konsepto na yun. So yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Hanzo. Sorry po. Hanzo Ameno Patino. Tama brother, sinusunod lang namin yung 3 pillars, nakakaipon naman kami. And next niya is, anong masasabi mo sa pagpropromote o pagsuporta ni Rendon kay Diwata? Sumuporta ka. Binabanatan ni Rendon yun diba? Hindi ko alam kung sumusuporta si Rendon. Pero binabanatan ni Rendon yun mabang panahon eh. Hindi ko alam siyempre kung totoo yun. Diba? Hindi pa kami nagkakausap tungkol dun eh. Wala rin naman akong balita kung sinusuportahan niya ba si Diwata eh. Pero ang alam ko kasi binabanatan niya si Diwata. Yun alam ko. Nakita ko kasi yun sa mabang panahon. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano latest update. Bumaliktad ba na sinusuportahan niya. Kasi ako, diretso hindi ko talaga susuportahan si Diwata. Pasensya na ako. Kasama loob niyo sa akin. Pero yan ang isa sa mga taong hindi ko talaga susuportahan pagdating sa usaping politika. Kasi uunahin ko lang doon sa konseptong wala siyang malay sa politika. Tangina, sobrang basic nun. Hindi dahil nagkapera ka lang, meron ka ng karapatan tumakbo sa politika. O hindi, alisin ko na lang doon sa karapatan. I will say kapasidad na mamuno at gumawa ng batas na minsan panahon manlalabag ka rin naman sa batas. Nakakainis. Sipin mo na lang kung puro ganyan yung mamumuno sa atin. Tangina, puro bobong ngiti-ngiti lang. Hindi pa nga marunong makisama sa mga customer niya. Inis pa siya. Tangina mo, bumili sa iyo yun eh. Customer mo yun eh. Tapos maiinis ka, aburido ka. Diba? Tapos sabi, nakakapurat. Tangina. Ang nakakabuisit pa rito. Ito yung nakakabuisit pa ron. Tangina, yung isipin mo yung konsepto na parang kahapon lang siya yung kailangan ng tulong. Ngayon, tangina ko mga kandidato na porke nabigyan ng konting pera. O siya naman doon makatulong, sir. Tangina, Pilipinas. Tangina. Nainis ako niya. Next question, nakakainis. Tanong po ni John Patrick Estayaga Martinez, masama ba o mabuti ang pinaglalaban ng NPA dahil pumapatay sila? Thanks for the read, Gabe. Maganda sa papel. Siyempre, obviously, maganda yun sa pandinig nila kasi pinaglalaban nila yun. Pero nakikita mo naman kung ano ang epekto eh. Mapatay sila ng ordinaryong tao dahil lang hindi nagbigay sa kanila ng tongpats. Hindi binigay yung gusto nila, binabayulente nila kapwa-tao nila. Nakikialam sila sa mga malalaking kumpanya para sa mga sell site, kailangan magbibigay daw ng revolutionary tax.
Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero yung revolutionary tax, kailangan daw magbayad ng ganun para hindi pasabugin ng NPA yung mga cell sites. Para bang pag-aari nila yung mga lupa. Talaga nakakamanghagi sa mga tao niya. Magtataka ka, para daw sa taong bayan yung pinaglalaban nila. Nakakabagtaka, ba't parang mga ordinaryong magsasaka, ordinaryong pulis, pinapanatan nila? Ano ginawa sa inyo? Eh yung mga tao na yan, yung tinutukoy yung taong bayan eh. Pinaglalaban yung kuno. Yung karapatan nila. Pinaglalaban yung kuno, yung karapatan. Eh tanga na, kayo yung dumadali sa kanila. Puta, pati magsasaka, dinadali nyo eh. Pati pulis, dinadali nyo. Pati militar, dinadali nyo. Without considering na yung mga pulis na yan, mga militar na yan, mga taong naghahanap buhay lang din yan. Hindi nyo ba kino-consider yun, mga gago? Mga taong naghahanap buhay rin yan. Kaya sila nagpulis, kaya sila nagsundalo to serve their country and make a living for their kids, for their sons and daughters. Para mabuhay sila. Yun yung pangarap nila, tinupad lang nila yung pangarap nila na maging sundalo o maging pulis na kumikita ng pera para sa mga anak nila. Mga tanga ba kayo? Tapos gigilitan nyo lalamunan, papatayin nyo. Tanginan nyo naman. Tanginan nyo naman. Ganda lang sa papel. Maganda talaga ang komunismo pagdating sa papel. Sa papel. Nagkakatalo yan. Sino mamumuno ng komunismo? Si Joma Sison? Okay, next question. Tanong naman po ito galing kay Mendez T. Lavain. Mapapatawad pa ba ng Diyos ang nakagawa ng aborsyon? Nakadepende kung paano mo binuhay yung buhay mo. Doon nakadepende yun. Hindi naman nakadepende yan doon sa isang pirasong pagkakamali lang. Sumahin mo yung buong buhay mo. Alam mo naman sa sarili mo yun eh. Yung buong buhay mo, susumahin mo. Alam mo yun sa buong buhay mo. Kaya ka natatakot sa ganyang konsepto kasi alam mong hindi ka rin masyadong gumagawa ng mabuti. And when I say hindi masyado, hindi ka actively pursuing na gumawa ng mabuti. Pag actively pursuing ka na ikaw mismo yung humahanap ng paraan para gumawa ng mabuti sa kapwa-tao, duda ako tatanong mo pa sa akin yan. Malalaman mo sa sarili mo yun, gumagawa ka ng paraan. Gumagawa ka ng paraan para maging mabuting tao ka. Parang katulad ko, di ba? Alam ko sa sarili ko yun, ako gumagawa talaga ako ng paraan para maging mabuting tao, makatulong sa kapwa-tao nang hindi nanghihingi ng pera. Basic principle naman yun, di ba? Yun ang sagot ko ron. Malalaman mo yun. Kapag ka actively pursuing ka na gumawa ng mabuti sa kapwa-tao mo, alam mo rin sa sarili mo na hindi mo na kailangan itanong sa akin yan. Kasi alam mo rin sa sarili mo na kaya ng tapalan ng mga mabubuting ginagawa mo na ginagawa mo para sa pangalan ng Diyos at hindi sa paningin lang ng kapwa-tao at hindi rin para sa pera yung mga bagay na ginagawa mo, natatapalan na nun yung mga pagkakamali mo. Alam mo dapat yun. Diba? Malalaman mo yun eh. You will understand it based on your conscience. Na may nagawa kang isang pirasong pagkakamali. Pero yung buong buhay mo, nilaan mo na sa katinuan. Sa paggawa ng mabuti, hindi lang sa sarili mo, kundi sa kapwa-tao mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa kapwa-tao mo. Hindi lang sa lugar ninyo, kundi sa kapwa-tao mo. Yun ang sagot ko. Next question. Paano mo malalaman na yung ginagawa mo ay para sa sarili mo lang ba? Para sa tawa mo, para sa Diyos? Pag nakikinabang ka, para sa sarili mo yan. Pag hindi ka nakikinabang, inconvenient pa sa'yo, hindi para sa sarili yan. Yun, sobrang basic principle nun. Natatawa nga ako, nalilito pa yung mga ibang negosyante. Marami na ikakaming natulungan. Maraming natulungan. Anong tulong ang pinagsasabi mo? Hindi, marami kayong sinerbisyohan. Yun ang totoo. Marami kayong sinerbisyohan, marami kayong binentahan, na kinuha nyo yung pera nila, kapalit nung sinasabi nyong tulong, na oo, nakakatulong yung produkto mo, pero hindi kayo. Yung produkto yung nakakatulong. Bakit? May problema, na-resolve yung problema, biniyaran ka naman eh. Ano kailangan ipagpasalamat sa'yo sa bagay na biniyaran ka? Yung mismong pera na kinita mo ron, yun na mismo yung bayad sa'yo. Hindi ka dapat pasalamatan pa. Bakit? Kumita ka ng pera eh. Diba? Binayaran yung serbisyo mo. Binayaran yung produkto mo. So huwag mo sabihin para sa Diyos yan. Kung ang totoo, pinagkakakitaan mo talaga yun. Even worse, ito pa mas masama. Sinasabi mong para sa Diyos, nakakabuti ka sa kapwa-tao. Bla bla. Pero ginagawa mo talaga yan para sa pera, ginagamit mo lang yung pangalan ng Diyos, gago. Ang daming ganyang negosyo. Ginagamit yung pangalan ng Diyos. May mga mas malalala pa. Yung mga katulad ni Bugoy, nangangaral tungkol sa Diyos, pero pera talaga ang dahilan. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Denver Panganiban. Sir, anong pinagkaiba ng nakakaalam sa nakakakilala ng karunungan sa may gawa ng buhay?
Ganda na tanong na yun. Hinihimay ko sa isip ko. Ulitin mo nga yung tanong. Wait lang po, nakawala yung tanong. Ano na eh. Napin ko lang ulit, sir, ha? So, nagtanong nung pakiresend lang po ng tanong. Salamat. Hindi ko na kasi makita. Ito. Denver Panganiban. Sir, pinagkaiba ng nakaalam sa nakakilala ng karunungan. Nakaalam o nakakaalam? Nakaalam. Nakaalam. O, tapos? Sa nakakakilala ng karunungan sa may gawa ng buhay. Yung nakaalam, binsang panahon. So, hindi yan present progressive. Mhm. Possibly tumigil siya o namatay siya along the way. Kasi nakaalam eh. Yung isa, ano yung isa? Sa nakakilala ng karunungan sa may gawa ng buhay. Ano pinagkaiba nung nakaalam? Sa nakakilala. Alam mo, ang ganda ng tanong na yun, yung nakakilala. Kasi alam mo, sa Biblia kasi, ang karunungan may personification yun. Mhm. Hindi yan basta parang mga bagay na nalaman mo lang, na wisdom lang, na nasa ulo mo. Hindi. Yung yung karunungan sa Biblia, may personification yan pag binasa mo sa Kapitulo 8. Sino ba ang karunungan? Gail, ipapaalala ko sa'yo. Paalala ko lang sa'yo. Ang dapat magtanong mga tao, hindi ikaw. Kailangan ko ba paalala pa ulit-ulit yung Gail? O sige, tinanong mo na rin lang naman, wala na. Panis na ngayon yung sagot ko. Bakit? Pinangunahan mo eh, dunong-dunungan kayo. Diba? Yung mga bagay na pinag-uusapan behind the scene, Gail, hindi mo dapat nilalabas sa social media. Huwag kang ganyan. Dunong-dunungan eh. Ay, tama talaga sabi ng Biblia, daig pa ng daig daw ng mangmang, yung tao kanta sa sarili. Wala. Spill ko na. Sa mga may gulang, yan na sa kasulat sa Biblia, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Oh, okay ka na. Maligaya ka na. Nasira yung pagsagot ko, Gil. Oh, sige, salamat, Gil. Next question. Sayang. Sayang ito. Sayang yung tanong. Dami ko sanang gustong ilabas eh. Kaso si Gil kasi mapanguna eh. Pakitang gilas eh. Sayang. Ang dami kong gustong ilabas sa inyo, Pilipinas. Ang dami kong gustong ikwento sa inyo. Yun nga lang, isa sa mga bagay na pinag-iingatan ko na ngayon, yung magkwento kahit sa mga taong nakapaligid sa akin. Diretso, merong mga ibang mga nakapaligid sa akin, I don't feel safe with them. I don't feel safe. Yung parang, alam mo yung pag naglabas ako ng karunungan sa kanila, alam kong isang araw, babalik din sa akin yun, tapos magbumukha lang akong tanga. Ayun, tama katulad ng isang pirasong ganyan. Next question. Tanong ni Brian Esteban, Idol Chi, meron ba talagang kabilang buhay kapag namatay tayo? Parang katulad ng buhay kapag buhay pa pa tayo? Salamat po. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano itsura nun. Kasi ang tanong mo parang katulad eh, nung nandito tayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano itsura ng kabila eh. Sa mga diretso, there's just too many books, too many information talking about the afterlife. Ang dami masyadong librong nagsasalita ng sa kabila. So ngayon, ang mangyayari ngayon, yung compilation ng mga bagay na napagbabasa ko, yun ngayon yung ilalabas ko sa inyo. Pero overall, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ito basic. Yung mga bagay na physical, manifestation ng mga bagay na hindi nakikita. Bawa. Ito magandang halimbawa. Yung mga sinasabi ng mga tao, nanggagaling yan sa mga bagay na nasa loob nila. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Yan ang nakasulat eh. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Tama, parang magandang halimbawa, yung binara ko ni Gail ngayon, hindi pa ako tapos sumagot, binalatan niya ng isa pang tanong kasi gusto niya magpakita ng gilas. Yun naman talaga nasa loob nun. Yun na nasa loob ng puso nun. Hindi naman kasi yan hindi naman ako mapanghusga ng kapwa-tao eh. Pero nakikita ko kasi yung nasa loob ng puso base sa mga bagay na lumalabas galing sa bibig nila. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kung ano yung nakakapanagana sa puso, yun ang gusto nilang ilabas. O ngayon, hindi pa ako tapos sumagot. Binara ko ng isa pang tanong
Tapos yung isa pang tanong, hindi rin ganun kasimpleng sagutin. Wala, sinagot ko na lang tuloy ng diretso na lang. Imbis sana, mahaba pa yung gusto kong isagot dun eh. Tinan mo, nag-pause ako ng sobrang tagal. Pause ako sobrang tagal kasi ang daming pumasok sa isip ko ng mga bagay na gusto ko sanang ilabas. Ang dami eh. Kaso binara ako ng isa pang tanong, wala na, it shuts off everything. Sige, sasagot na lang ako ng diretso na lang. Yan. Pero, yung mga bagay na materya, nakadepende yan sa mga bagay na hindi materya. I will say energy in general. Halimbawa, ito magandang halimbawa. Hindi ka kita na medyo malalim-lalim. Dito medyo bababa ng konti viewers. Pero sa akin muna, atensyon ninyo, malaki pakinabang nito sa inyo. Malaki pakinabang nito sa inyo. 5 yes kung nakikinig ka ngayon, sa akin muna, atensyon ninyo. Ayan, may nag-yes na po, sir. Okay. Ganito. Yung mga bagay na materya, in general, this goes in general, matter. Matter. Ano ba classification ng matter? Ano ba definition? Ang sabi, anything na merong timbang, merong mass. Occupy space and has mass. Matter. Tapos, pag bin-breakdown mo ang matter, you will get atoms. Pag bin-breakdown mo ang atoms, you get some atomic particles, protons, neutrons, electrons. Pag bin-breakdown mo yung protons, neutrons, electrons, ang makukuha mo quarks. Yung quarks, hindi na siya considered matter. Hindi na siya considered na matter. Ang quark, considered energy. Tapos, it goes through God particle, kung tawagin, para mag-iskisan doon, tapos makabuo ngayon ng mass. Para ma-consider siya na matter, tapos siya ngayon magdidikit-dikit para maging subatomic particle. Diba? So ano ibig sabihin? Yung mga bagay na may kinalaman sa mga bagay na materya, nanggagaling yan sa mga bagay na hindi materya. Nakita na natin kung anong itsura ng mga bagay na hindi materya sa mga bagay na nasa isip natin, sa mga bagay na nasa puso natin, na nadadigest natin at nakikita natin through matter. Pero yung itsura ng kabilang buhay, hindi ko alam. Pero may na tayong konting glimpse. May feelings doon. Bakit? Kasi may feelings tayo dito. Na hindi nanggagaling sa matter yung feelings na yan. Na oo, may kinalaman ang matter. Indirectly. Yung mga ikinikilos at saka yung mga inaakto ng mga tao, doon nakadepende yung mga feelings natin. At iba pang mga bagay in between. Halimbawa, yung pakiramdam ko ngayon ng inis kay Ken. Diba? Hindi naman matter yun. Pero nagmamanifest yung inis na yon na nasa loob ko dahil dun sa nasa loob niya na pinanggalingan ngayon nung hindi ko alam kung kayabangan ba o kaarugantehan. Ngayon, nagmanifest. Lumabas. Nagsalita ngayon ng bibig. Na-receive ko. Tapos ngayon, yun naman ngayon, yung nakapag-form naman ngayon sa loob ko nung pakiramdam ng inis. Diba? So, kailangan you have to put that into perspective. So, merong possibility na meron ding inis sa kabila. Kasi ganun eh. Yun ang sabi ni Pablo eh. Inihahalimbawa natin yung mga bagay na hindi nakikita sa mga bagay na nakikita. Yun ang sabi ni Pablo eh. Diba? So, merong possibility na baka merong ganitong klaseng mga emotions din. Kasi kung hindi nyo napapansin, yung pagpoprotekta ng mga anak sa mga magulang sa mga anak nila, ginagawa rin sa animal kingdom. Ginagawa rin eh. So meron ding ganong konsepto possibly sa kabila. Kasi hindi lang tayo yung merong ganong klase ng instincts eh. So yung instincts, baka meron din doon. Hindi ko kasi alam kung anong rules of physics doon eh. Kung meron mang physics doon eh. Diba? Hindi ko alam kung paano tumatakbo yung mga batas doon sa kabila. Basta ang alam ko, mas maraming batas doon kaysa sa mga batas dito. Kasi yung laws of nature natin, kulang yung laws of nature natin. Ang laws of nature natin ngayon, dito sa mundo, ganon yung itsura.
Pero pagdating mo sa ibang mga mundo na kaya ding mag-cater ng buhay kung tawagin nila Goldilocks zone, hindi natin alam kung yung rules of physics natin kaparehas ng rules of physics nila doon. Possibility, oo. Pero baka merong mga bagay na iba. Hindi naman natin alam eh. Hindi natin alam. Tapos baka yung table of elements din nila doon, may mga iba din ng mga table of elements doon. Diba? Ang daming mga bagay na, alam mo yun, if you look at the broader perspective, ano broader perspective? Isipin mo itong perspective mo. Na ikaw nakatingin ka sa sarili mo lang. Nakatingin ka sa sarili mo lang. Pero kung lalawa kami yung perspektibo mo, maraming mga tao sa lugar, sa bahay kung saan ka nandun. Lalawakan mo pa ng konti, maraming mga bahay dun sa community kung saan ka nandun. Lalawakan mo pa ng konti, maraming bahay sa syudad kung saan ka nandun na sobrang daming tao sa loob ng bawat isang bahay. Merong mga average somewhere close to 3 to 5 individuals sa loob ng isang bahay. Pag pumasok ka sa squatters area, minsan 10 pa sila sa loob ng isang bahay. Minsan hanggang 12, 15, kung ilan man yung magkasya sa loob ng squatters area sa isang pirasong bahay. Tapos lalawakan mo pa ng konti pa. Sobrang daming mga bahay na maraming mga tao sa loob ng mga bahay na yun, sa loob ng isang bansa. Lalabas ka pa papunta ng mundo, sobrang daming tao sa loob ng mundo natin. Tapos lalabas ka pa, you have the solar system. Lalabas ka pa, you have the galaxy. Lalabas ka pa, you have the clusters of galaxy. Lalabas ka pa, mas marami pang ganun. Lalabas ka pa, hindi na natin alam kung ano pa mas malawak pa kaysa doon. So hindi natin ngayon alam kung anong itsura ng kabilang buhay. Pero alam ko, ito sigurado ako 100% sure. Yung mga bagay lang na nakikita natin, hindi pa sapat yung mata natin para makita natin lahat ng bagay na nag-e-exist dito pa lang sa loob ng universe natin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin makita ng James Webb Space Telescope yung pinakakadulu-duluhan na kayang makita ng teleskopyo na yun kasi bagong launch lang yan dyan. Bagong launch lang yan dyan. Pero they're now looking at the possibility na baka 26 billion light years away na kayang makita ng James Webb Space Telescope in comparison dun sa Hubble Space Telescope na 13.5 billion light years away lang ang kayang makita. So kung tatanungin mo ako tungkol sa kabilang buhay, tangina sobrang lawak yan, hindi ako sigurado. Pero sigurado ako na mas malawak pa yan kaysa sa mga bagay na materya. Sigurado ako dun. Kasi yung bagay lang na materya, tangina hindi pa nga natin malubos makita kung nasan yung pinakakadulu-duluhan ng mga yun eh. Pero yung mga bagay na spiritual, yung mga bagay ng kabilang buhay, kung if there's such a thing, tangina hindi natin alam kung gaano kalawak yun. Hindi natin alam kung gaano kalawak yun. Hindi rin natin alam kung hanggang saan lang ang confinement natin. Paglabas natin ng katawan, kung hanggang saan lang ang kaya natin i-explore doon. Kasi ang physically, kaya pa lang natin i-explore with our human body, with our finite being, ito lang nandito lang sa mundo. Kaya natin lumabas sa outer space with proper equipment. Pero kung wala kang equipment, hindi ka makakalalim sa dagat, hindi ka rin makakatawid sa labas ng atmosphere. Kung wala kang proper equipment. Meron pa. Good evening. So nakuha nyo yun, Pilipinas. Nakuha nyo yun. Yun nga ang dahilan kung bakit kung hindi nyo napapansin, nag-i-invest ako ng gusto. Heavily investing ako on the afterlife. Ang pag-i-invest ko, heavy. Gabi-gabi akong nagla-live para manood kayo. Gumagawa pa ako ng ganitong klase ng cloud. Oo, cloud ito. Cloud. Bakit? Para sumabay ka. Tapos marami ngayong mga tao yung matutulungan ko nang hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Bakit? Kasi mas marami akong mga taong matutulungan, mas malaki ang pag-asa ko na maiayos ko yung kabilang buhay ko na wala nang kinalaman sa materya. Specifically, walang kinalaman sa pera. Nakuha niyo yun, Pilipinas? Type yes nga kung naiintindihan niyo yan. Ang laking pakinabang sa'yo bilang tao kung maiintindihan mo yung parehas na konsepto na yun. And this goes bilang tao. Bilang tao. Hindi lang bilang padre de pamilya, hindi lang bilang empleyado, hindi lang bilang employer, kundi bilang tao. Na ikaw tao, kalilitaw-litaw mo lang dito, you only hit an outstandingly small fraction of time. 60 years. 60 years. And you are spending your time trying to be a millionaire or a billionaire na it's as if para bang pera ang purpose nung kapirasong panahon na nandito ka sa mundo. Ni wala ka man lang nasa kalingkingan ng mga panahon nung nagsimula ang mundo na bilyon-bilyong taon na. Wala ka man lang sa kalingkingan
ng panahon ng isang bituin mula isinilang ang isang bituin hanggang mamatay ang isang bituin. Wala ka sa kalingkingan nun. And you fucking think that this life is about money? How stupid can you be? How stupid can you be? Yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko. Tanong po ito galing kay Hanso Ameno Patino. Brother, kung sakaling naging communist country ang Pilipinas, possible bang yumaman tayo gaya ng ibang communist countries? Oo. Oo. I will directly say yes. Pero ang pinakamalaking possibility din yan, katulad tayo ng Russia o ng China o ng North Korea. Na ang malaking possibility doon sa tatlo na yun, yung dalawang yun, yung dalawa doon sa mga yun, yung mga ordinaryong tao, tangina hindi talaga ng kahirapan. Dito sa atin, hindi pa masyadong matindi. Bakit? Kasi magpaparehistro ka ng negosyo, hindi kasing hirap ng pagpaparehistro ng negosyo sa China. Isipin mo yung konsepto ng pagpaparehistro ng negosyo sa China. Putang ina, kailangan sumasang-ayon ka muna sa gobyerno bago ka makapagparehistro. Wala kang kalayaan. Ganon din sa Russia, ganon din sa North Korea. Iisipin mo, sa North Korea nga, halos walang nabubuhay na negosyo eh. Gobyerno lang talaga ang buhay. Ngayon tatanungin mo, mayaman ba yung bansa? Oo, yung bansa mayaman, yung mga tao mahirap. Ganon ang mangyayari doon. Ang mga yumayaman lang ng mga tao, yung mga sumasang-ayon lang sa gobyerno. Pag hindi ka sumasang-ayon sa gobyerno, o talaga pakambuhay mo. Tignan mo, si Jack Ma, di ba? Nawala nga si Jack Ma eh. Napalitan ng isa pang bilyonaryo. Yung sumasang-ayon naman sa gobyerno. See? Mas matindi ang politika kapag naka-communist country tayo. Oo, mayaman yung bansa. Yung bansa mayaman. Pero nakadepende pa rin sa kung sino maghahawak ng pondo. Pag kurap yung mga nasa ibabaw mo, nayari ka talaga. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Candido. Minsan kailangan mo lunukin ng pride para magkaroon ng laman ng tiyan. Anong masasabi mo dito, Sir Chief? Oo, minsan may mga ganong klase ng pagkakataon. Hindi ka nanghihingi, napunta ka sa kalsada. Wala, talagang zero ka talaga eh. Wala namang ibang tsansa, mamalimos ka. Diba? Sometimes shit happens. Hindi naman natin alam kung ano pinagdadaanan ng ibang mga tao eh. Kasi, tignan mo, ako rin naman personal, naiintindihan ko yung ganong sentiments eh. Kasi ako rin mismo, nanggaling ako sa ganyan. Dunok vibe. Nanggaling ako sa ganyan. Sinasabi ko naman sa inyo diretso, di ba? Hindi naman ako lumabas sa social media na kung tanginal mo kang leader ng sindikato tapos mabuting tao pala ako. Di ba? Let's just put it that way. Let's just put it into that perspective. May mga ganun talagang pagkakataon. Pero ako, straight out, ito na natutunan ko sa pagiging mabuting tao, sa pagiging masamang tao, sa pagiging mabuting tao ulit, sa pagiging masamang tao ulit, sa pagiging mabuting tao ulit, sa pagiging masamang tao ulit, sa pagiging mabuting tao ulit. Makakakain ka. Basta gagalingan mo lang ito. Makakakain ka. The world is enough for man's needs. The world will never be enough for man's need. Minsan pagkaganid na lang. Sabihin, kipit daw ikaw yung sitwasyon. Lagi naman tayo nalalagay sa kipit na sitwasyon. Bakit hindi ka kasi, nung mga panahon pa lang na hindi gipit yung sitwasyon mo, nag-ipon ka sana. Pero sobrang greedy mo, hindi ka nag-iipon, inuubos mo lahat ng pera sa tanginang kaprichong Shopee deliver ng deliver. Inuubos mo yung pera mo sa putang inang masarap na pagkain. May pagkain naman dyan, di nga lang masyadong kasarapan. Para 2 taon sana, 3 taon sana alagwado na ang buhay mo. Pero hindi, gusto mo yung isang kahig, isang tuka ka, kasi sa putang inang sobrang tindi ng putang inang luho mo, ayaw mo kasing tigilan. Tapos kung kailan maiipit ka, tsaka mo ngayon sasabihin, hindi, pagkagipit sa patalim kumakapit. Tangina mo, ang luho mo dun sa lahat ng panahon na hindi ka naman gipit eh. Ngayong gipit na gipit ka, sasabihin mo sa patalim ka kumakapit. Greedy ka lang kasi. Gusto mo kasing ubusin lahat ngayon na. Lahat ngayon na. Ubusin natin lahat ngayon na. YOLO, di ba? YOLO. YOLO. You live only once, ha? Hindi. You live every day. You only die once. Pero may mga tao, they are dying inside you. Oh, Tangina, may mga tao, araw-araw, dying inside ka eh.
Bakit dying inside ka? Tangin na, araw-araw, mas gusto mo na lang na manatili ka sa putang inang trabaho mong bulok, na sawang-sawa ka na, sukan-suka ka na, kaysa ipunin yung pera, paglipas ng 2 taon, 3 taon, meron ka na sapat na pera para tumigil sa putang inang bulok mong trabaho. Para makapagsimula ng kahit na ano sa ibang lugar, papatsi-patsiin mo yung perang naipon mo. Pero hindi, may mga tao, mula dun sa panahon na sumweldo sila, uubusin nila lahat ng pera para mag-antay sa susunod ulit na sweldo. Meron ulit silang konting pera na uubusin na naman nila hanggang sa susunod na sweldo. Tangin ng mga tao. Napakatatanga. Sabihin, bali ka kami, marami kaming anak. Putang ina ka, sino ba kasing nagsabi sa'yo mag-anak ka nang wala ka pang kapera-pera? Diba? Ganun lang naman yun eh. Sino ba kasing nagsabing mag-anak ka, kumuha ka pa ng batong ipapalo mo sa ulo mo, na ikaw nga mismo, hindi mo pa alam kung paano maging tao. Ganun lang naman. Takilang ingay ko na pala. Hindi ko lang realize. Pati yung nandun sa dulo, didinig ako, layo na rin lamesa nito. Sige, next question. Yun ang sagot ko. Ay, ano nga uli yung tanong? Nawala na po yung tanong. Naalala mo na lang. Sana nasagot yung tanong. Next question. Tanong naman po ito galing kay Villas Glyza. Sir, paano maging magaling sa pakikisama at ano-ano ang tamang gawin? Thank you po. Lagi mong ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng kabila. Ano ba gusto nung kabila? Pag nabibigay mo yung gusto, hindi lang yung pangangailangan, pati yung gusto nabibigay mo, congratulations, clap, clap, marunong ka na makisama. Kailangan maisip mo kung ano naiisip ng kabila. Ano ba palagay mo yung mga magugustuhan niya? Ano ba palagay mo, paano tumatakbo palagay mo ang isip ng kabila? Yun ang pakisama eh. Ang pakisama, kung ano yung gusto, ginagawa mo. Yun ang pakisama. Kung ano yung kailangan, ginagawa mo. Iingatan mo lang yung sarili mo na huwag kang abusuhin. Yun ang punto. Pag nag-overshoot na, doon ka magkakaproblema. Pag nag-overshoot, ang tawag doon, cycle of dependency. Ang tawag doon, cycle of dependency. Nakadepende na sa'yo na iniaasa yung buong buhay ng taong pinakikisamahan mo. Whether it be nanay mo, tatay mo, jowa mo, tropa mo, blah blah. Doon lang nagkakaproblema pag tumawid na doon sa cycle of dependency. Sa'yo na iniaasa yung mga gusto nila na hindi na nararapat. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito galing kay Bisoy Rabor. Kasama ni Sir Adrian. Hi, hello. Bra- Boys. Brother Chi, paano makaget over sa pag-iisip ng demise ng mga taong kumupal sa'yo? Wala na kasi akong ginawa kundi planuhan yung katapusan nila. Ano yan eh? Ang tawag dyan, visual tunneling. Meron din ganyan sa isip. Nakalimutan ko anong tawag din. Pero, yung konsepto na kung nagmomotor ka, alam ng mga nagmomotor yan, na pag halimbawa, corner, kurbada, dapat nakatingin ka sa exit ng kurbada, hindi dun sa mismong kung saan lang nakaharap yung motor. Alam ng mga nagmomotor yan, alam nila yung konsepto ng visual tunneling. Kukurbada, merong exit yung kurbada na yan, dito ka dapat nakatingin. Hindi dun sa kung saan nakatutok yung motor. Kasi kung saan papunta yung mata mo, dun din papunta yung motor. Ano ibig sabihin? Malaki possibility mag-overshoot ka pagka kurbada, mabilis ang takbo mo, at ang tinitignan mo, yung mismo nasa harap lang ng motor. Dapat ang tingin mo, nakamotor ka, ang kurbada, ang tingin mo dapat nandito. Kasi dito ka pupunta. Ganon yung konsepto. Visual tunneling. Yung visual tunneling, nangyayari yan, kung saan nakaturo yung kurbada ng, kung saan papunta yung mata mo, yun lang yung mga bagay na nakikita mo. Hitting the apex daw. Hitting the apex, that's one thing. Pero visual tunneling, that's one. Pero alam yan, yun mismo, hitting the apex. Kung nasan yung apex, doon ka dapat nakatingin. Ganun yung konsepto. Kaya, ang magagawa mo dyan, para hindi ka nag-visual tunneling, atras ka. Tapos hinga ka. Tapos lawakan mo yung pananaw mo na ito yung putang ina mo na kumupal sa akin. Akong bahala sa'yo, kinang ina mo ka. Kukuha ko ng mga tao, kukuha ko ng lumang van, tapos kukunin kita. Tapos hindi ka na makikita. Diba? Ganun yung nasa isip ng mga tao eh.
Diba? I know. Oh, I know. I fucking know how to do it. Visual tunneling. Lalawa ka. Gawa ka mo. Alam pa na now. Sakay ka na aeroplano. Pagtingin mo sa baba, pera ka naman, brad eh. Sakay ka na aeroplano, tingin ka sa baba. Tignan mo ngayon kung gaano karaming tao yung nandun. Tignan mo rin kung gaano karaming problema yung nasa bawat isang tao, sa bawat isang bahay na nasa loob. O bawat isang tao na nasa loob ng bahay. Lahat ng tao may kanya-kanyang problema, brad. Lahat din ng tao kinukupal ng kung sino-sino. Palagay mo ba ako, hindi ako kinupal ng mga tao? Kinupal ako. And I did them wrong. Look at where I am now. Look at where I am now. Look at where fucking I am now. My life is fucked up. More than you can imagine. Oh, I may have the answers to all of your fucking questions. All of your silly small questions. Bakit? Mataba lang talaga utak ko eh. Pero it doesn't necessarily follow that I am a good person. Hindi yun kadugtong. No? Hindi dahil nasasagot ko yung mga tanong ninyo, mabuting tao na si Chester. Hindi ganun. You don't fucking know jack shit about what I have done throughout my life. Wala kayong malay. Na wala kang anak, wala kang asawa, wala kang kadugo na itinuturing na kapamilya. Wala kang kahit sino. And the possibilities fucking endless. Pag ikaw ako. The possibility is endless kung ikaw ako. Pero you don't know the regrets that will come after, brother. Straight out, you don't know the regrets that will come after. And I may not have those types of regrets. Usap. Pero, I would rather be safe than sorry. Laging nandun ako, dun sa practicality nung safe kaysa sorry. Lawakan mo yung pananaw mo. Kasi, tangina, you don't want that blood in your hands. Believe me, brother. Believe me, you don't want blood in your hands. Na kahit anong hugas mo, puta, hindi matanggal. Hindi matanggal. It sticks with your fucking brain. Banto sa kaluluwa. Dumi. Dungis na hindi matanggal. Ayaw matanggal. Ayaw. Tapos ang kasunod na nun, isa pa. Tapos isa pa. Tapos isa pa. Tapos isa pa. And you fucking become blood hungry. Brother, wag kang masyadong tumatawid ng konsensya mo. Kasi maniwala ka sa akin, it's a very ugly road pag tumawid ka sa konsensya mo. It's a fucking ugly road pag tumawid ka sa konsensya mo. May mga taong tinutukoy sa Biblia, hinirohan nila ang kanilang budhi na waring bagang nagbabaga. Wala na silang nararamdaman sa konsensya nila. Tapos, when you start to not feel anything inside your head, inside your heart, it feels fucking empty. Not just empty, it gets to a point where it gets scary. When you gaze into the abyss is take it from me, bro. You would want to take it lightly. Pag masyado na mabigat, masyado ka muna. Relax ka lang muna. Yung pera mababawi uli yan, maniwala ka sa akin. Hindi naman tuloy-tuloy yung damage. Na-damage ka lang minsan panahon. Hindi tuloy-tuloy yung damage. Kung tuloy-tuloy yung damage, then you do something legal. Malinis ang kamay mo, ibang tao ka lang gumawa. You do something legal. Demanda mo, ganun. Yun ang maisasuggest ko sa'yo. And I am coming from the standpoint na lahat ng kagaguhan sa buhay na ito, halos lahat ng maiisip ng isip mo, nagawa ko na. Hindi mo gusto yung mapunta sa posisyon na kaparehas sa akin, brother. You take it easy. Relax ka.
pasyal ka muna. Pag masyado nang mabigat ang buhay, pasyal ka muna. Relax ka muna. Yun ang mga isasuggest ko sa'yo, bro. Sige, next one. Tanong po ito, galing kay Romano Pintor Ukit. Bigyan mo ako ng mag-aana tanong, masyado mabibigat natin. Hindi ako naniniwalang matalino ka o mataba ang utak. Ang konsepto sa tingin ko sa iyo ay nakuha mo sa libro at experience pa umanhin sa iyo. Wala man akong pakialam. Salamat sa opinion. Next question. Tanong ni Niel Marvin Libanan, trabahong malaki ang sahod pero di ka masaya or trabahong simple, basic, sahod pero masaya kang pumasok araw-araw? Siguro nakadepende sa pangangailangan. Kung wala namang masyadong mabigat na pangangailangan, doon ako sa akin ako. Meron mabigat na pangangailangan, doon ako medyo malaki-laki na konti. Pero depende sa buhay ko rin at the same time. Nababanatan ko muna yung isang bagsak na mahirap muna, na marami po ng pera, na hindi illegal. Illegal ba yun? Tapos, pagka medyo tumatanda na ako, kasi you have to put that into perspective. Pag tumatanda ka na kasi bumababa na area, tapos hindi na masyadong malaki pangangailangan mo. Maliban na lang, matindi, luho mo. Pero doon na ako sa masaya kasi nakaipon na. Ito, itong ganitong panahon, nakaipon na ako, relax na, happy na ako. Okay na, maligaya ako rito. Alam mo with all the mumbo-jumbo, masaya ako sa ganito. I can see myself na kahit nagtitinda ako sa tabi ng kalsada, I can do this for the rest of my life. Sumasagot na ako sa tanong ng mga tao, nag-enjoy ako makipagkwentuhan sa kanila, masarap yung buhay ko kasi wala akong masyadong sobrang lalaking problemang katulad ng mga dati. Diba? Na kailangan mong ilabas si ganito sa kulungan. Diba? Wala na akong ganung mga problema eh. May mga ganitong ng mga siraulong puntang na talagang bakit pinanganak ka pang hayop ka, ayaw mong tumigil, kailangan mong patahimikin ngayon yun, legally, syempre. And everything else in between. Something to that effect. Pero itong ganito, maligaya na ako sa ganito. I can see doing this for the rest of my life. Ang sarap-sarap ng buhay ko. I wouldn't compare it with any other pieces and parts of my life in the past. Ito na mismo, eksakto, yung pinaka-gusto ko na ginagawa hanggang mamatay ako. Ito na mismo. This is, I'm living my purpose as a human being na nakakatulong ako sa kapwa-tao. I'm also living my, alam mo yun, my greatest dream na maraming taong pumupunta sa akin, na kinikilala ako ng maraming mga tao because of every reason that they can think of. Any reason that they can think of. Overall, happy na ako sa ganito. Kasi nakaipon na ako. Pero kung di ka pa nakakaipon, unahin mo munang mag-ipon ng marami. Bago saya. Kasi yung mga iba, saya. Tapos, okay, sige, saya. Naglalakad ka, natapilo ka, palibintin mo. Kapag gamot mo kayo sarili mo sa ospital, tapos wala kang ipon. You have to put that into perspective. Na finite beings tayo. That being said, you have to demonstrate a certain level of practicality para every now and then na may magkasakit sa pamilya mo, kaya mo sila ilabas sa ospital, may makulong sa pamilya mo, kaya mo ilaban ng abogado, o ikaw mismo, madisgrasya ka sa kalsada, kaya mo ilabas sa sarili mo sa ospital. Yun ang sagot ko. Nakakatuwa naman ito. Hindi ka naman matalino. Okay, sige. Salamat sa opinion mo. Ikaw nga yung mag-live. Ako magtatanong. Tignan natin. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Ces Carriazo Viduya. Boss, mas maganda bang isacrifice na lang ang tao na nasa paligid mo para lang sa pangarap? Minsan may mga pagkakataon, oo. Kasi lalo na kung yung taong nasa paligid mo, mga taong wala namang pakinabang sa pangarap mo. Even worse, wala talagang pakinabang sa'yo. Mas worse pa ron. Hinahatak ka pa pababa. Pero you have to consider phases of life. Diba? Kasi baka nasa phase lang talaga sila ng buhay nila, nalulunod sila, and they're outstandingly important to you. Asawa mo, anak mo, magulang mo. Diba? May mga pagkakataon na nalulunod lang talaga sila sa buhay. Sometimes you just have to take a pause. Hindi naman sila i-sacrifice. Hindi sila i-sacrifice. Pero you just have to take a pause. Hinga ka muna sandali. Kahit mga 1 taon lang, alis ka muna sa kanila. Abroad ka muna, ipon ka muna maraming pera, balik ka uli sa kanila, tapos magpanggap ka walang pera. Para hindi nila maubos yung pinaghirapan. Something to that effect. Yung konsepto ko na, kailangan mo muna minsan, may mga pagkakataon kasi kailangan mo munang buuin yung sarili mo. Yun mo na buuin ang sarili mo, minsan emotionally, minsan intellectually, minsan naman financially. Kailangan mo munang buuin yung sarili mo. Ano ibig sabihin ng buuin yung sarili? You have to have a certain target. Pag naabot mo na ngayon yung target na yun, then you are welcome to come back. Yun.
Gano'ng konsepto? Hindi naman kasi ang konsepto iiwan mo sila habang buhay. Hindi gano'n. Pero kumbaga yung mga magulang mo, gano'n, asawa mo, anak mo, gano'n. Alam mo yung babawasan mo lang yung pagdaramdam tungkol sa mga bagay na sinasabi nila sa'yo, nakakapagdamdam. Gano'n. To-turn off mo muna yung puso mo para i-turn on mo yung resulta mo. Turn off ka muna ng puso, turn on ka muna ng resulta. Kasi anytime, pwede ka naman pumuso kahit kailan pagka marami ka ng pera. Anytime, pwede ka naman pumuso kahit kailan pag intellectually savvy ka na. Anytime, pwede ka naman pumuso kahit kailan kapag emotionally stable ka na. Diba? Alam mo yung konsepto na gano'n? Yung parang konsepto, isipin nyo yung konsepto na parang diploma o diskarte. Pwede mo naman pagsabay yun. Diba? Pero ba't hindi ka muna magtapos muna ng pag-aaral mo? Para pwede ka nang dumiskarte mula dun sa panahon na nakatapos ka ng pag-aaral hanggang mamatay ka. Ganon yung konsepto. Na, okay, sige, magulang, bla bla, hingi kayo pera, hindi mo na ako bibigyan ng pera, mga 1 taon, 2 taon. Ayusin ko muna sarili ko, ayusin ko muna karera ko, pataasin ko muna sa dali market value ko. Pag mataas na market value ko, nababayaran na ako ng mahal, babalikan ko kayo. Nandiyan pa rin naman kayo eh. Pero pag may sakit kayo, ako maglalabas sa inyo sa ospital. Kahit binubuo ko pa sarili ko. O nakulong kayo, ako rin maglalabas sa inyo sa kulong. O kung ano man na mangyari, tutulungan ko kayo. Tulong, pero hindi sustento. Hanggat hindi pa kayo senior citizen, hanggat hindi pa kayo sobrang tanda na hindi nyo na kayo magtrabaho, tutulungan ko kayo dun sa mga panahong gipit talaga kayo. Hindi sa mga panahon na wala namang problema, tinatamad lang kayong magtrabaho. Pero syempre, hindi mo na sasabihin gano'n. Yung konsepto na lalayo ka muna sandali sa kanila, upa ka ng ibang apartment, gano'n, para hindi nila pinakikialaman yung ipon mo, hindi ka rin nakakarinig yung bla-bla galing sa kanila. O tapos after 1, 2 years, mahaba na 3 taon dyan, may 1 milyong piso ka na. Sa loob ng 3 taon, binibubuhin yung 1 milyong piso mo. Minsan, 5 taon, 1 milyong piso, meron ka na. O ngayon, every now and then, kachat mo pa rin naman sila, pero hindi mo na lang talaga pinapansin yung mga bla-bla nila. Mga wala kang utang na loob, gano'n, bla-bla, etc. Wala kang utang na loob. Kasi sila rin naman na makikinabang nun kapag panahon para bumalik ka na sa kanila. Diba? Sip mo may sarili ka na negosyo. Malaki na yung negosyo mo, may 1 milyong piso ka na nakabangko. O tapos may sarili kang bahay, may sarili ka pang kotse. Pag bumalik ka sa kanila, it's not too much para, alam mo yun, every now and then, o sige, pa-deliver tayo, Jollibee. Mababalik mo pa ba yung panahon na wala ka sa kanila? Hindi na. Pero at least, mula dun sa panahon na okay ka na, financially stable ka na, hanggang mamatay sila, maayos na ang buhay nila. Diba? Ganon yung konsepto. Yan ang sagot ko. Tanong naman po ito galing kay Anthony Abadanyo. Brother, paano ma-acquire yung matibay na disiplina? Unahin mo muna, ano ba resulta ang kailangan mo? Tapos, ano bang emosyon ang kailangan mong i-demonstrate dun sa resulta na kailangan mo? Tapos, ano-ano bang mga traits yung kailangan mo? Tapos, ano-ano bang mga routine? Simulan mo muna ang routine. Kasi, yung routine kasi, pag nabago mo na, at dun sa routine na yun, nakakakuha ka ng resulta, at yung routine na yun, ang regular na paulit-ulit mong ginagawa, then that becomes discipline. Yun yung magiging disiplina. Yung routine mo na gumagana. Obviously, merong mga routine na hindi gumagana eh. Diba? Pero yung routine mo na gumagana, tuloy-tuloy mo na dapat hindi ma-break yung routine na yun for approximately, ang sabi sa Google, 66 days. Hindi lang pala 21 kasi dati akala ko 21. 66 days. Tuloy-tuloy mo yun, tapos tuloy-tuloy mo pa, naka 100 days ka na. Tapos, tuloy-tuloy mo pa. And then, yung routine mo, that becomes your discipline. Yan ang sagot ko. Next question. 1 hour 13 na to plus. Okay, last question. Go. Hindi ko alam, pero siguro ito na yung medyo magandang tanong. Okay. Dinglas Jason, kasalanan po ba, boss, ang pagnenegosyo mo kung ang negosyo mo ay bar? Ano ba ibig sabihin ng bar? Kasi meron akong common na nasa isip. Yung may alak, tapos may entertainment, tapos optional kung may babae. May mga option kasi na may babae na mga bar. Pero meron din namang mga bar, kasi cocktails lang talaga, yun ang inumin. Meron nga, walang entertainment at all. Kasi literal bar lang. So ano ibig sabihin ng bar? Curious tuloy ako. Paanong bar yung sa'yo? Pakilinaw mo nga. Meron ba? Medyo delayed kasi ang pasok dito. Habang nag-aantay tayo, Bernard Joseph Lavinia, sino ba Okay. Sige.
Sagutin ko na lang, pero nakadepende sa klase ng baka. Kasi you have to check the old scriptures para malaman mo kung ano utos ng Diyos. So, yung pinagbabawal ng Diyos ng paglalasing. Tapos, ang negosyo mo, may kinalaman sa paglalasing. Ikaw na ngayon ang bahalang tumimbang. Bar and grill, boss, walang babae. Alak lang. Optional lang yung alak. Optional. Mag-additional na benta. Ikaw nang bahalang tumimbang tungkol sa alak. Pero kung obvious naman na, di ba, mas grill siya kaysa sa bar. Pero kasi mga ganun eh. Mas grill kaysa bar. Yung nagsaserve sila mula alas 3 ng hapon. So di makakapiga-piga ka ron. Tapos ang pamilya nakakakain din dun. Tapos mula alas 7 ng gabi onwards, puro mga manginginom na yung sinaservisyoan. Yung mga ganong klase ng bar. Pero it's more of mas kainan sila kaysa bar. Yung mga ganong klase ng bar. Ikaw nang bahalang tumimbang. Pero hindi mo kasi magugustuhin maging pasimuno ng inuman. Kasi, alam mo yun, maraming mga tao na nadidisgrasya sa inuman. Diba? As much as maraming, kumbaga parang isipin mo yung konsepto na, para kang casino. Na hindi lang naman automatic sa casino, puro sugalan. Kasi may kainan din naman sa casino. So sa paligid ng casino. Parang Resorts World, diba? Parang ang tanong mo, masama ba na magmaneho ng Resorts World? Parang ganun yung tanong mo eh. Yung kainan, obviously, hindi naman masama magmaneho ng kainan. Pero yung casino dun sa loob ng kainan, marami nang nalulung dun. Ganun yung konsepto. Ikaw na lang ang bahalang tumimbang sa konsyensya mo. Pero alam mo, in fairness naman sa Diyos, na-realize ko rin paglipas ng panahon. Hindi naman, yun nga ang isa sa mga swerte natin bilang mga tao. Hindi pagkagawa mo ng mali, hindi pagkagawa mo ng kasalanan, patay ka agad. So, hahayaan ka lang muna niya. Tapos pagdating sa pinakadulo, doon ka na ngayon nakakatunan. Ikaw nang bahalang tumimbang sa sarili mo. Pero ang nakasulat kasi sa Biblia, hindi kasi pinapayagan ng Diyos ang paglalasing. So yung mga manlalasing, bla bla, hindi papasok sa kaharian ng langit. Alam mo na yun. Ganon yung konsepto. Hindi ko naman pwedeng iurong sa'yo, naalang-alang sa'yo bilang audience ko, yung gusto mong marinig yung ibibigay ko sa'yo. Ang nakasulat kasi sa Biblia, yung mga manlalasing, hindi aakit sa kaharian ng langit. Ang daming talata nun. Yung nasa unang Korinto, tapos nasa Apokalipsis, ang daming talata nun, mga manlalasing, hindi talaga aakit sa langit. Ikaw nang bahala ngayon magtansya sa sarili mo. Ikaw nang bahala magtansya nun sa sarili mo. yun ang sagot ko. Natay ako nag-ilmat. Sige, ending na. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Paano naman?